I-try natin ng 50. I-shock lang natin kung sakaling mabubuhay pa. So marami nang nagre-reklamo dito sa amin na mga tindahan kasi nga wala ng kuryente. So ito yung topic natin ngayon, guys. Pwede raw i-restore or ayusin yung mga ganitong klaseng battery. So tamang-tama ito ay hindi na siya nagcha-charge. So subukan natin. Okay. Ito guys ay rechargeable sealed lead acid maintenance free battery. So ilang ampere to? 12 volt, 7 ampere, 20. Ayan. 20 ampere per hour kaya to. HR. Okay, yung mga battery ng UPS. Yan. Pag inabot kasi ng 2 years, 1.5 or 2 years, medyo hindi na siya maganda. Talaga hindi na siya pwede. Or, hindi na maganda. Okay, so ngayon ay susubukan natin na i-restore kung pwede. Sabi nila, mas maganda raw gamitin kung eto. Dapat ingat tayo dito kasi ang gagamitin natin ay yung acid. Acid ang tawag dito yung nilalagay. Electro. Hindi naman siya ano eh. Yung nilalagay sa flooded type, yung talagang pinakaunang nilalagay na ano, tubig ng battery. So sabi nila, since na ito ay may tubig daw ito, kaya lang konti lang eh, halos basa lang, malamang dry na. So subukan natin. Tabi muna natin yan. Nasa 1.7. So pagbubuksan natin dito lang sa ibabaw. Okay. So kung gagawa kayo ng ganito guys, mag-ingat. Baka ano. Ayan, mag-ingat tayo. Ayan. So malamang ito ay dry na sa loob. Maintenance free. So magkaiba sila sa flooded, kasing flooded wala siyang parang ano na yan guys oh. Wala siyang parang anong tawag dyan, cotton sa loob. So basa lang yan. So i-try natin na basahin ulit sakaling magkaroon ng resistance. Tapos tingnan natin kung ano, kung malakas yung kain niya ng kuryente, kung makakapag-store siya ng energy sa loob. South ang in-charge sa public order ng GEA. Pero sakaling may hostage situation, Battery solution guys yung ilalagay natin. magbubuo ng joint unit of kabilang kuryente. Yan. Para tayo. Tapos ang ilalagay siguro natin ay subukan natin ng tig-isa. Ganito yung gagamitin natin. So nung bumili ako ng ganito at sabi kong Siguradong magpapataan. ganito yung lalagyan, i-restore, binigyan niya ako ng ganito. Okay. Plano mong hindi na naspeto yan. Ingat-ingat tayo. Ganda plano yan. Pero ang problema, hindi naman lahat ng plano natin sa buhay ay natutupad. Kaya na lang, ito. Lagyan natin ng tigta 10 ml tayo para gawin to. bawat cell. Ba't ganun? Hirap. Kung tataas yung kanyang kuryente. So okay naman na gawin yung ganito guys kung wala tayong kumbaga budget meal. Kahit pang LED lang pang magdamag, lalo dito sa amin, brown out. Yan, hanggang ngayon brown out. Umaandar yung hybrid pero nagcha-charge, hindi ko pa siya naka-on. Hindi pa siya in-on. Dahil sa kooperasyon ninyong lahat,
Tigilan natin ang pagsugod ng mga pulis. Kaya maraming salamat. Sabi mo pala lang yan dito. Balik lang sa tutunan ng pulis. Pero huwag mo naman kalimutan kumain. Diba sabi ko naman sa'yo, pinalis ako sa trabaho. Ano mo kung kailangan? Ganun ba kami? Napagkataon pa natin ang maraming ko. Ha? Sira? Ganun? Ito ba dahil sa'yo, syempre? Isa pa, wala akong pagkikita. Ano bang kailangan natin? Ikaw ang pinaka-negotiator. Eh, ako lang naman ang negotiator na kilala mo, ano ba? Well, totoo rin naman yan. Nakapasok ang mga pulis. Paligid pa isa sa mga hostage, anak ng US ambassador. At dahil imposible nang gumamit ng puwersa, balik negosasyon sila. Ayos ka. Sorry, pero oo. Saan o tama? So, wala naman nag-spill, walang nag-spill dito. So, safe naman siya hawakan. Naghugas na rin ako ng kamay. Sa ngayon, i-test natin gamit ang tester kung meron na siyang Pagtatrabaho. energy sa loob. May kuryente. Kung nag-boot up. Kasi nga ito, pinabayaan nilang nagcha-charge kahit tawag dito, hindi na nag-absorb ng kuryente. So, ayan, doon tayo sa DC. DC voltage. Try natin kung nag-boot up. 1.7 kanina. Try natin. Okay. Pero try pa rin natin. Baka sakali. Hindi siya nag-boot up. So, subukan natin siyang i-charge gamit si Thunderbox Apex Pro. Okay. Fully charged na yung battery. So, ngayon, ang mako-consume lang niya yung galing mismo sa solar. Hindi niya mabubunot yung laman ng battery kasi malakas naman yung solar panel natin. Okay, doon tayo sa inverter. Yun o, hindi pa siya bumaba. 14.6 pa rin. Tapos, adjust natin sa 14 volt. Yan. Try lang natin kung mag-response yung battery. 14.3, okay na yan. Negative and positive. Kung mag-absorb ng energy. Ayun o. Wala na, mababa na. Yan o. 0.0 ampere. 0.07. Wala na to. Open circuit na tong battery na to. Wala na siyang internal resistance. I-try natin ng 50. I-shock lang natin kung sakaling mabubuhay pa. Wala na rin, mababa na. 0.3. Supposed to be yung ganong klaseng kababang kuryente niya. 1.7. Gutom na gutom sana yun. Almost nasa 5 ampere to 10 ampere sana yan. Wala na. So yan guys, yung nagamit lang natin mismong galing lang sa solar. Tanggalin natin. Yun o. So nagagamit lang niya ay yung mismong galing sa solar. Okay.
Tataas din lang yan, 14.6. Hindi tayo nag-succeed sa pag-restore. Pero yung ibang battery kasi na ganito pwede. Pero ito talaga hindi na siguro pwede. Baka matagal ng battery to. Matagal na siguro to kaya hindi na pwede. So, ang bagsak nito ay magbubuti. May pakinabang pa yan. Okay, so sayang. Pwede pa sanang pang LED. Lalo ngayon, brown out. Okay?